Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ay tungkol nga dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Si VP Sara humingi po sa Supreme Court na i-dismiss ang kanyang confidential funds cases. Okay? Kung matatandaan natin, si VP Sara ay binabanatan po dito sa kanyang confidential funds. Mainly, ang pasimuno dito itong mga taga-kongreso, di ba? Pati itong si Franz Castro binabanatan. At alam naman natin na ang pulot dulo dito sa away ni Martin Romualdez at itong si VP Sara, dito mas lalong lumala ang kanilang away nung hindi pinayagan ni Martin Romualdez itong confidential funds ni VP Sara. Okay? So, inaccept yun ni VP Sara wholeheartedly, no? Pero doon mismo nagtatampo si VP Sara sa mga bumabati ko sa kanya. Nilagyan nila ng malisya itong confidential funds. Okay? So, mamaya pag-usapan natin yan kasi si VP Sara po ay humingi na to dismiss this confidential fund cases sa Supreme Court. Okay, mamaya i-react natin yan. Pangalawa nating pag-usapan, pakinggan natin itong mga paliwanag ni dating spokesperson, dating legal counsel ng former President Duterte na si Attorney Panelo. Nagsalita po si Attorney Panelo tungkol nga dito sa away o parang girian o parang disagreement, no, between Zubiri at itong si Bong Revilla. At pinag-usapan rin ni Atty. Panelo itong mga nangyari nga dito sa Maisog. Okay, yan ang i-react natin kasi itong si Atty. Panelo, tumpak kasi ang kanyang mga explanation eh. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po ako na i-like at i-share itong ating video, itong ating live para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like, i-share Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa Facebook rin at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, para ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, simulan na natin. Ito nga, una nating pag-uusapan. Kung mapapansin natin if we can observe, itong si Vice President Inday Sara, focus ito sa kanyang trabaho. Minsan lang ito nag-iingay sa media o sa social media. Pero kung mag-iingay naman, may punto, di ba? Pero ngayon, itong kay VP Sara, marami na namang magagalit dito, okay? Marami na namang magagalit na yung mga VP Sara resign movement. Magagalit na naman sila dito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi itong si VP Sara, humingi po sa Supreme Court na ipa-dismiss yung confidential funds cases. Okay? Ito yung balita i-comment natin after kasi kailangan kong magpakita ng katibayan, ebidensya para alam nyo na hindi ito peke. Okay? Pasok! Vice President Sara Duterte asked the Supreme Court to dismiss all the petitions questioning the constitutionality of the 2022 confidential funds of her office. In a consolidated comment submitted by her lawyer, VP Sara responded to the 3 petitions against the transfer of 125 billion pesos confidential funds to the OVP. VP Sara argued it has no justiciable controversy or actual case for the court to exercise its judicial powers. There was allegedly no adverse injury on the part. Shout out po sa Rolando Alao family. Good PM Don Mar. Shout out sa my family Alao from Jaro Leyte Solid Duterte. Ayan. Raimundo Estrella, nanood ako lagi sa programa mo Don Mar TV dito sa Pohnpei, Micronesia. Ayan. Maraming salamat sa Raymond. Of the petitioners when the amount or funds were used. So ayan ipinakita ko sa inyo na nag-i-exist yung balita na yan. Okay? Kabago-bago lang binalita yan ng UNTV. Okay? Usapin na naman ito ng confidential funds. Para sa akin, opinion ko dyan, may right, okay? May right si VP Sara na humingi ng dismissal ng mga kasong ito tungkol sa confidential funds. Unang-una, bakit si VP Sara lang ang kanilang inireklamo tungkol dito sa confidential funds na ito na itinatransfer from the president to the vice president, 'di ba? Kung yun naman yung ano, 'di ba? Issue na 'yan. Bakit
hindi nila kino-question si Presidente Bongbong Marcos. Ito pa kasi yung time na wala pang mga girian, okay pa ang lahat, di ba? Bakit si PBBM talaga tumutulong dito kay VP Sara at that time? Okay? So, yan ang unang rason. VP Sara has the right to ask the dismissal of this kasi mismo ang presidente involved dito. Unity man kaya, di ba? Involved ito sa planong ito ng confidential funds ni VP Sara kasama si PBBM. Kasi at that time, suportado ni PBBM itong si VP Sara. At the same time, alam ni PBBM na itong confidential funds na ito ay makakatulong sa mga programa at mga ginagawang events ni VP Sara. As simple as that. Okay? So involved ang presidente dito. That's why VP Sara has the right na ipapatanggal niya itong confidential funds cases na ito ng Supreme Court. At isa pa sa mga dahilan na bakit may right ang pagpapatanggal dito sa mga kasong ito, it's because mismo ang COA, mismo ang COA, wala kayong makita na report or findings or anong tawag dyan, wala kayong makita na ebidensya na ginamit ito o kinurap ito ni VP Sara. Okay? So plain and simple, walang corruption na nangyari. Lahat ng ito ay nakatuon po sa mga gastusin ng mga confidential. Okay? Ayaw man isiwalat ito because this is confidential. VP Sara is ang purpose ng confidential funds na ito is para mapabilis ang mga dapat mangyari. Kasi alam naman natin ang trabaho ni VP Sara sa Department of Education, it's not only here in the city ang mga eskwelahan na dapat niyang i-develop. Gusto rin niyang solusyonan ang mga problema sa bukid, yung mga let's take for example, meron tayong mga kababayan sa bukid na mahirap mag-aral dahil nga they are under sa mga hawak sila sa kalaban ng gobyerno. Alam naman natin, I don't want to mention their names. Hawak sila. So these confidential funds will help. Okay? Di ko nga alam bakit palag na palag sila Castro dito na wala naman silang clear na explanation tungkol dyan bakit tahol ng tahol sila tungkol dito sa confidential funds at at the end of the day, wala silang nahanap na corruption laban kay VP Sara. Tessie Robehes, ayan, present na. Muli, matagal ka rin nawala. Tessie Robehes, sinanap ka na nila. Gandang hapon, Sir Donmar. Ayan, yung ating moderator. Diba? So, VP Sara, hindi siya nahiya. Hindi siya mahihiya na ipapatanggal itong mga kasong ito sa Supreme Court kasi walang katibayan ang mga akusasyon ng mga kalaban niya dyan sa Kongreso. Pero ito si Martin Romualdez, ito yung hindi nag-approve sa confidential funds by the following year. Okay? Na naging obvious sa atin ng mga DDS na ayaw niya talaga si VP Sara. Insecure siya dito kay VP Sara. Okay? Sa analysis niya natin kasi sino ba namang aamin dyan? Ayan, sabi ni Tessie Robehes, sensya na sir. Nag-like na po. Watching from Japan, raw si Ansita Marcelo. So, alam ko, itong mga VP Sara resign movement na ito, kukontrahin na naman nila itong ginawa ni VP Sara ngayon. Okay? Alam kong mga dilawan, pinklawan kayo, mga kakampings kayo. Very obvious. Kasi sigaw na sigaw kayo sa rally nyo, tapos babanggitin nyo pa na ang gusto nyong ipalit ni VP Sara kung papayag raw si PBBM ay si Leni Robredo. Kayo. Ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na si Leni Robredo ang ipapalit? Kay VP Sara? Siyempre naman hindi. Ano ba ang nagawa ni VP Sara nung time siya ay Vice President? Ang nagawa lang niya, lagi lang niya kinukontra ang tatay ni VP Sara. Yun lang. Yung kanyang programa, yung kanyang mga sponsor, diba? Yun ang lamang lagi niyang sabi, diba? Mga donations na ibinigay sa kanya tapos ibibigay niya itutulong niya sa taong bayan, hindi naman yun masyadong malawak ang naabot ng kanyang tulong. Diba? Hindi ka ganong impact yun.
Kasi kung nag-impactful yung kanyang ginagawa at that time, nung vice presidente siya, dapat nanalo siya. Hindi naman nanalo siya. So meaning to say, kulang yon ang mga ginagawa ni VP Sara. Okay? Kulang yun. Oh. So, kung yun ang yun ang system ninyo na ipapalit ni VP Sara ay si Leni Lugao, hindi kayo magkaiba sa Pinklawan. Tama, ha? Tumpak ako. Kung si Maharlika pa ang pasasalitain, nagbingo ako. Oh. Nagbingo ako sa sinabi ko na yung mga nagpapanggap ngayon na loyalista raw sila, mga kakamping na yan, mga dilawan yan, mga pinklawan yan. Oo, totoo. Sila yan. Ha? Kasi sa pagkakaalam ko, ang mga loyalista po, galit sa mga kakamping. Ang mga loyalista, galit sa mga dilawan. Bakit sila galit? I-explain ko sa inyo. Galit yan sila dahil nung time ng kampanya, itong mga dilawan, kakamping, pinklawan, below the belt at wala na sa hulog yung mga tira, mga banat nila kay PBBM. Di syempre, itong mga loyalista na ito, hindi ito tatanggap na si Leni Robredo ay makapasok dito sa administrasyon ni PBBM. Pero ngayon, makikita mo, nagtitipon-tipon na raw sila, mga loyalista, na sinasabi nila ang kanilang sarili, loyalista sila, pero pinupuri si Leni Robredo. Ano ba yan? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman